sa wakas ay ipapamalas na ng itinanghal na pinakamalakas sa sorcerer sa buong kasaysayan ang tunay nitong lakas sa lahat ng mga natitirang kasamahan ni Gojo Satoru. This is Mr. Meken at ngayon na lumabas na ang full chapter para sa chapter 238 ay ngayon ay matutunghayan na natin kung gaano talaga kalakas at kalayo ang agwat ng isang Prime Ryomen Sukuna kumpara sa lahat ng mga sorcerers sa kahit anong era. At sa episode din na to ay masasaksihan natin ang pagdating ng nag-iisa nating MC na si Yuji Itadori. Kaya huwag na natin patagalin pa. Let's go! On the very first panel ay may kita kagad ang gulat na si Kashimo at sa moment na ito ay may kita na mayroon ng tatlong mata si Kashimo mga kaibigan due sa appearance ng kanyang mythic beast Amber Curse technique. Meanwhile sa pagkakataon din ito ay may kita si Sukuna na nagtataglay na ng pambihirang dami ng curse energy in which ay klarong-klaro ngayon na ang napakalakas na aura na iniimit nito. At while naglalakad si Sukuna mga kaibigan ay dito naman inactivate ni Kashimo ang kanyang enhanced vision gamit ang kanyang kakayahan na X-ray vision in which ang nakita lamang niya sa kanyang X-ray vision ay walang iba kundi ang perfection na ang full form ni Sukuna ay isang flawless o perpektong uri ng katawan ng isang sorcerer. Maya-maya pa right after this scene ay gumawa naman ng hand sign si Sukuna at dito ipinaliwanag ang lakas na tinataglay ni Sukuna sa pagkakaroon ng mala-abnormal na pangangatawan. Ayon dito na kahit na ang dalawang kamay ni Sukuna ay gumagawa raw ng hand sign, ang dalawang kamay naman nito ay nagagamit naman niya sa pagigipaglaban. Meaning pagdating sa hand-to-hand combat ay kaya ni Sukuna makipagsabayan sa pag-defend at pag-atake sa kaharap nito while also maintaining the hand sign upang makapag-activate ng certain technique. Also kahit naka-maintain pa rin ang kanyang hand sign ay malaya si Sukuna makakagamit ng curse tools upang gamiting pang-depensa o pang-atake. So grabe napaka-OP talaga ni Sukuna mga kaibigan. Imagine isang forearm Sukuna ang nakaharap noon ni Gojo sa hand-to-hand combat. In addition with this, dahil sa dalawa din daw ang bibig ni Sukuna na ang isa ay nasa kanyang tiyan, ay dito raw niya nakakayanang makapag-chant ng mga curse words na walang tigil. Isang walang tigil na enchantment mga kaibigan para makapag-unleash ng powerful attack. Dahil din dyan ay wala umanong anumang pagod ang nararamdaman ng kanyang puso at lungs kahit na walang tigil itong nagpe-perform ng enchantment since na dalawa ang bibig nito. Na ang isa ay malayang nakakapagsalita ng enchantment habang ang isa naman ay pwede niya gamitin sa pagkipag-communicate o pagsasalita din ng additional pang enchantment. At syempre siguro na may alam nyo na kung gaano ka-importante ang enchantment at hand signs pagdating sa sorcery. At para mas maintindihan nyo kung gaano talaga ito ka-importante mga kaibigan at kung gaano ka-OP si Sukuna pagdating dito, kung natatandaan nyo sa chapter 223, sinasabi rito na ang mga ritual tulad ng pagsayaw, musika, enchantments at hand signs ay importante daw upang ma-elevate ng isang sorcerer ang kanyang curse technique, elevating to a level na nasasagad nito ang output na normally kayang napapalabas ng kanyang technique. Tulad na lang sa 200% hollow purple ni Gojo. Normally kung nag-activate si Gojo ng purple ay gumagawa siya ng ganitong hand sign at nagtitake time pa ito upang ma-merge ang blue at red, then releasing a hollow purple. However, dito sa eksenang to ay sa tulong ng curse technique ni Utahime at Gakuganji na nagkukonsist ng pagsayaw, hand gestures at musika na dinadagdagan pa ni Gojo ng hand signs at marami-raming enchantments, dito siya nakapag-release ng ganitong klaseng kalakas na hollow purple na may 200% output. Kaya na may with all that being said, ay dito naman kay Sukuna mga kaibigan, itinatanggal niya kasi ang mga limitations na yan. Na sa katawang to ay kaya niyang makipaglaban gamit ang dalawang kamay habang ang dalawang kamay ay nagme-maintain ng hand sign. Kaya niya rin magsalita habang ang isang bibig ay nagcha-chant naman ng walang tigil. Na dahil dyan ay malaya si Sukuna na nakakapag-release ng malalakas na mga atake na may maximum output. Ganyan kalakas ang King of Curses. At dahil yan mismo sa kanyang ganitong klase ng katawan. Kaya na may napasabi naman dito ang narrator na wikang wala na rong masihigit pa sa isang Jujutsu sorcerer na nagtataglay ng 4 na braso at 2 bibig. Which is tama naman dahil ang mga sorcerers ay nagre-rely mostly sa hand signs and enchantments upang makagawa ng mga malalakas na atake. Dadag pa ng narrator na kahit na sa ganito raw na pangangatawan ay kayang-kaya pa rin daw Suko ng maikilos ang lahat ng parte ng kanyang katawan. Kasi meron kasi mga isinilang mga kaibigan na isinilang sila na may additional part of a human body. Nakadalasan ay mga additional parts na ito ay hindi nagfa-function. However, dito naman kay Sukuna ay ang other part ng kanyang katawan tulad ng
ng additional arms at mouth ay dito ay nagagamit pa rin niya at nagfa-function pa rin normally. Ngayon siguro alam nyo na o may idea na kayo kung bakit binansagan siyang the strongest in history. Dahil gamit ang katawan na to ay tinalo niya raw noon 1,000 years ago ang Celestial Squad na pinamumunuan ng kaling game player na si Takaku Uro at ang 5 Void Generals na ang elite squads under the direct command ng prominenteng angkan noon na ang Fujiwara clan. Not to mention in this era ay hindi lang ang Kamutoke na curse tool ang hawak-hawak ni Sukuna kundi pati na ang kanyang curse tool noon na isang trident na may pangalang Hiten. In addition, ayon din dito na napaatras din daw ni Sukuna ang tinatawag na Dishichin Squad na binubuo ng pinakamalakas na mandirigma ng Abe clan at ng mga tira pang pamilya ng Sugawara clan na ang ancestor clan naman ni Gojo at Tokutsu. Also kabilang din pala sa Angel noon sa Dishichin Bu Squad. At matapos ang pagbibigay impormasyon sa nakaraan ni Sukuna mga kaibigan ay dito ay sa presente naman ay hindi na napigilan pa ni Kashimo ang kanyang sarili na habang nakatingin siya kay Sukuna ay napasabi siyang grabe bakit napakaganda at perpekto daw ni Sukuna. Habang makikita naman na inilagay ni Sukuna ang kanyang Kamutoke sa kanyang bibig. Maya-maya pa dito na unang sumugod si Kashimo. However, blinak naman ni Sukuna ang kanyang atake habang nag-attempt naman ng suntok gamit ang kanyang kanang mga kamay na nagawa namang ma-block ni Kashimo gamit ang kanyang isang kamay at tuhod. Subalit dahil dito ay hindi tuloy naging firm ang depensa ni Kashimo at kasalukuyan ang nasa awkward position kung kaya't mas diniin pa ni Sukuna ang kanyang suntok na tumagos sa depensa ni Kashimo at tinamaan tuloy ang kanyang tagiliran. At nang napatras siya ay hindi siya nagpatinag dito mga kaibigan dahil mabilis naman siya dito nag-charge ng isang kuryente at napakawala ng isang atake na mabilis na patungo yan kay Sukuna mga kaibigan. However, bigla namang nag-chant ang isang bibig ni Sukuna na nasa kanyang tiyan na wikang Scale of Dragon, Recoil, Twin Meteors. At habang nag-chant ito, gumawa naman ng isang attack form si Sukuna at sinabihan si Kashimo na iwasan daw nito ang kanyang gagawing atake. At dito'y counter na nga ni Sukuna ang atake ni Kashimo mga kaibigan gamit ang isang napakalaking dismantle. Dahilan na di na umabot pa ang atake ni Kashimo at ang dismantle na yan mga kaibigan ay ang very same type of slashing attack na pumatay kay Gojo noon. At notice mga kaibigan, ang dismantle na yan ay diretsong napunta sa kung saan nakatayo si Kashimo mga kaibigan. I mean, tignan mo nga naman, hindi dumaan ang dismantle ni Sukuna sa kanyang harapan, kundi ay diretsong napunta sa kinatatayuan ni Kashimo. Kaya na may dahil dyan, kahit na sinabihan na ni Sukuna si Kashimo na iwasan ang ataking to, ay dito ay nagawa pa rin madaplisan ng atake ang kanyang kanang kamay. While makikita naman dito ang napakalaking marka na iniwan ng napakalaking dismantle na yan, na ang slashing attack na kayang hatiin daw ang mundo ayon kay Kashimo. At habang nakatayo ngayon si Kashimo mga kaibigan ay nagsalita naman dito si Sukuna na sabing may isa rang mangmang noon ang nagpaliwanag sa kanya kung ano raw ang pagmamahal. At ang mangmang na yan ay nagre-refer kay Yuruzo noon. Darag pa ni Sukuna na sinabihan din daw siya noon ni Yuruzo na wala raw siyang alam tungkol sa pagmamahal at na naging lonely daw siya dahil sa wala raw nakakapantay sa kanyang lakas o kapangyarihan. Kung saan ay ayon naman kay Sukuna na naiintindihan naman daw niya kung anong gustong ipahayag ni Yuruzo sa kanya. Pero ang nakakainis lang daw talaga sa kanyang parte ay nung sinabihan siya nitong hindi raw niya naiintindihan kung anong ibig sabihin ng pagmamahal. Sabi pa dito ni Sukuna na wikang nagkamali naman daw si Yuruzo ng tinuruan na dapat kina Gojo o di kay Kashimo na lang daw itinuro ni Yuruzo ang tungkol sa pagmamahal at kalungkutan. Daragpang sabi ni Sukuna na wikang kayong lahat, alam niyo naman talaga kung anong hinahanap niyo. Sadyang di niyo lang talaga ito naiintindihan. In which ay sagot naman ni Kashimo na wikang anong ibig mong sabihin. Dito ay patanong ding sabi ni Sukuna na wikang malakas ka noon, di ba? At habang nagsasalita ay dito ay inangat naman ni Sukuna ang kanyang curse tool. Subalit sa sumunod na panel ay it seems like parang napakawala na ngayon si Kashimo na napakaraming curse energy. Out of frustration o di kay parang inatake ni Sukuna si Kashimo ng kanyang curse tool. However, kahit na sa enhanced agility ni Kashimo ay dito ay nabigla pa rin siya nang mabilis na kumilos ngayon si Sukuna at napapunta sa likuran ni Kashimo. At hindi yan kagad napansin ni Kashimo mga kaibigan. Kaya sa kanyang paglingon ay kagad siya naghanda ng isang atake. Subalit naudlot ang attempt na ito nang hinawakan ni Sukuna ang kanyang dalawang kamay at nag-follow up ng dalawang malalakas sa suntok sa sikmura nito. Kung saan ay napasok ngayon ng dugo si Kashimo. Sabay inihampas siya dito ni Sukuna at inihagis. At habang nasa ere ngayon si Kashimo mga kaibigan ay dito ay nag-attempt na naman ito ng isang atake. Ngunit bago pa man makapag-release ay laging gulat niya na ang sumunod na atake pinakawalan ni Sukuna ay walang iba kundi ang napakaraming malanet ng dismantle.
isang atake na imposibleng iwasan sapagkat nawawala na ngayon ng balanse si Kashimo. Kaya na may dahil sa napunta na ngayon si Kashimo sa ganitong sitwasyon ay ang sumunod na eksena ay isang eksena na madalas nating nakikita sa series kapag may mamamatay na namang isang karakter. Dahil sa eksenang to ay habang nakatayo at pinagmamasdan ngayon na matandang Kashimo ang isang tanawin ay dito ay maririnig ang boses ni Sukuna na nagsasalita sa kanya na wikang maraming veterano ang humamon sa iyo noon. Binuhos nila sa iyo ang lahat ng kanilang kakayanan. Ginawa nila yon hindi para sumpain ka. Bagkos ang gusto lang daw nila ay ang ma-acknowledge ni Kashimo at makilala ang kanilang sarili sa paraan ng pagkikipaglaban. Tulad sa ginawa ngayon ni Kashimo na nais niyang harapin si Sukuna upang maintindihan ang ninanais ng kanyang sarili. Dadag pa na nung nakaharap daw ni Kashimo ang mga ganitong klase ng mga tao, ang ginawa raw ni Kashimo ay pinatay sila gamit ang sarili nitong mga kamay. Sinabi rin dito ni Sukuna na ang ginawa raw ni Kashimo ay ang masasabing kasagutan sa kung paano si Sukuna nagpapakita ng pagmamahal at nakikihalubilo sa iba. Dahil ang pagkipaglaban sa mga humahamon at pagpatay sa kanila ay hindi matatawag na pagpapakita ng pagmamahal. Then ayon kay Sukuna ay ano pa ba raw sa tingin ni Kashimo ang ibig sabihin ng pagpapakita ng pagmamahal. At bago pa man makasagot si Kashimo ay sinabi rin dito ni Sukuna na minamahal daw sila ng mga tao dahil sa malalakas sila at tumutugon naman daw sila sa mga pagmamahal na yan. Pero bakit nag-aalala pa raw si Kashimo sa sinasabi nitong loneliness na dahil dito ay para bang nag-aalala ngayon si Kashimo ng isang bagay na hindi naman ito talaga kailangan. Kaya tinawag niya raw itong greedy noon. Dahil dito ay sagot naman ni Kashimo ng wikang, so sinasabi mo ngayon na sapat na ang lahat para sa'yo. Pero bakit nakuha mo pang ihiwalayan yung kaluluwa sa 20 piraso para lamang mabuhay sa panahon ngayon? Tumugon naman si Sukuna na sabing hayaan mong tiyakin ko sa'yo na ang pagmamahal ay walang silbi. Nadagdag pa niya na ang pag-iisip na kinakailangan pa niya ng tulong ng iba upang masatisfy siya ay ni kailanman ay hindi sumagi talaga sa kanyang isipan. Dahil kung gusto raw niyang kumain ay kakain daw siya. Kung nakakita siya na nakakainis na tao ay pinapatay niya raw ito kagad. Pero kung mayroon naman daw nakapukaw sa kanyang interes ay pinaglalaroan daw muna niya ito. Dahil nabubuhay lang naman daw siya para sa kanyang sarili o sa kanyang sariling kapakanan lamang. Na kung hindi siya naiintindihan dahil dito ay problema na lang daw nila yun. Kaya dito ay sumagot naman si Kashimo na wikang, di ba parang nakakawala na yan ng gana? In which ay sagot naman ni Sukuna na hindi raw. Dahil ang lasa umano ng tao ay masarap and it comes with a variety of flavor pa raw. Ngunit madali lang din daw mawala ang lasa ng tao ayon kay Sukuna. Kaya sinabi niya na ang lasa nito ay isang napakagandang bagay na hinihigop para lang pangpatay ng oras bago siya mamatay. At matapos ang kanilang pag-uusap niyan mga kaibigan ay bago muna tayo mag-proceed sa next panel ay gusto ko lang ding ipaalam na hindi sa mahina si Kashimo, sadyang malakas lang talaga si Sukuna in reality. Dahil isipin niyo mga kaibigan, kahit na sinabihan na nga ni Sukuna si Kashimo na iwasan o ilagan ng kanyang atake ay in the end ay kahit na sa bilis na tinataglay nito ay nakuha pa ni Sukuna na madaplisan si Kashimo ng same attack na tumapos kay Gojo. So ngayon ay parang na-realize niya kung bakit na-caught off guard si Gojo sa ganitong klase ng atake. Tsaka ano pa bang mailalaban ni Kashimo sa individual na kayang magbuo ng hand sign at mag-perform ng enchantments habang nakikipaglaban, na kahit nga sa bilis nitong si Kashimo ay na-caught off guard pa rin siya sa bilis ni Sukuna. At lastly, ano pa bang uri ng atake ang may ka-counter ni Kashimo sa ability na kayang humiwa ng kahit na ano dito sa mundo? Ang slashing attack na nag-bypass sa infinity ni Gojo. So sadyang napakalayo ng kanilang agwat na para bang binuo lang ang karakter ni Kashimo upang ipakita kung gaano talaga kalakas ang isang Ryomin Sukuna. Anyways, matapos niyan ay dito na sa present time ay may kita ang pagkabasag ng domain barrier ni Hakari, and I'm guessing inakuha na ni Hakari ang jackpot. And here we can see Hakari and Uroume. Subalit hindi lang silang dalawa ang biglang nag-appear dito dahil out of nowhere ay sumabay din dyan si Hiromi Higuruma, hawak-hawak ang kanyang curse tool na wooden mallet, at sa right side naman nito ay may kita na ang ating bida na patungo na kay Sukuna, at yan ay walang iba kundi si Yuji Itadori na may kakaibang ginagawa sa kanyang braso na nag-iba na ngayon ang anyo. Kaya like parang naging malahalimaw na ang braso ni Yuji na tumulis ang mga kuko nito. So yan mga kaibigan, at last dumating na si Yuji upang ipamalas kay Sukuna ang kanyang newfound power. And also tutulong din si Higuruma sa kanya, ang sorcerer na may domain expansion na kayang mag-confiscate o temporaryong kumuha ng curse technique ng kalaban. So ano kaya ang kanilang kayang gawin dito mga kaibigan sa ngayon napakalakas na si Sukuna? Yan at marami pang exciting na bakbakan ng ating matutunghayan sa susunod na chapter, and sad to say ay ang next release pa ng chapter ay sa 3rd week pa of October. However, don't worry dahil mag-upload pa rin naman ako ng mga theories and other JJK contents habang naghihintay sa bagong chapter. Maraming salamat. Kaya naman kung nagustuhan nyo naman ang ating video ay can I get a like, follow, subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat. Pero bago mo natin tapusin ang video ay shoutout sessions muna tayo.
Ayan, maraming salamat and see you guys again on my next video.